Isa. At pagka Sunday, gusto ko ibalik yung memory verse pagkahapon eh. Kasi nawawala na talaga eh. Kahit yung mga bata, wala na silang pag-pray natin yon na saan babalik. Blessing ko muna bago tayo mag-umpisa. Chapter 24 naman tayo, alam naman natin yon. Okay. Blessing, 1 year na po ako sa Bible study. Nag-celebrate kami kina. Nagluto si Sterot ng, ano ba yun? Mga pintapos. Tuwang-tuwa sila kanina at ang daming pumunta. Yung dating regular ko nung mag-umpisa ako na 10, kulang lang ng isa yata, parang 9. At yung iba naman talaga ay isa, may mga kanya-kanya yun para katulad dito sa kabila, pagka nagba-Bible study ako dyan, sikat ang napupunta doon sa pag-fill in ng mga dumarating. Kaya lang talaga minsan kung kailan nagtuturo, sunod-sunod naman sila. Kaya nalabas pa rin yung Bible study. Pero sa awa at biyaya ng Diyos, nakasurvive po ang inyong lingkod, ang dahil sa tulong, biyaya at habag ng Diyos, at sana may natututunan po sila. At kanina nasa James chapter 2 na kami, alam namin niyo po ang buhay ng sinulat ni James ay tungkol sa practical ng pagiging totoong Kristyano at saka yung nagkukunwari. Okay. Alala ko kanina yung nagulat sila yung ang diablo rin ay naniniwala o nananampalataya. Kaya nga lang, nanginginig pa kasi wala silang kaligtasan na darating katulad natin ay mayroong pag-asa. So, yun po ang nagulat sila kanina. So, ngayong gabi po ay tuloy na natin ang chapter 24 ng Psalms. Lagpas na tayo doon sa provision, protection, at lahat ng ng Panginoon doon sa Psalms 23. Ngayon naman ay 24 tayo mag-stay lahat at basahin natin hanggang verse 10 lang din yata ito. Okay, 10 lang din sila. Okay? Sabay-sabay na buksan. Psalms 24. Nandiyan na po ba? Okay, kung yan na po, dahan-dahan nating basahan ng pangunawa. Ano bang version ng Bible mo? Tagalog, English, Bicol, para maunawaan natin. Verse 1, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So, verse 1 pa lang, makita na natin po ang tinutukoy ng writer. Verse 2, For he hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Verse 3, Who shall ascend into the hill of the Lord? Yan lang magandang tanong. Or he shall stand in his holy place. Sino nga ba? Verse 4, He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lift up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Verse 5, He shall receive the blessing from the Lord, and the righteousness from the God of his salvation. So mayroon na kayong maunawaan dito sa verse 5, di ba? Of his salvation. Sino ba yung mga yon? Verse 6, This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob, Selah. Kung siguro papasok sa isip nyo, lahat ay nagkasala, walang mabuti, walang naghahanap sa Diyos, di po ba? Pero tingnan nyo po ang sinulat ni David, may pinangalanan siya dyan, O Jacob. Okay. Sino itong mga pinangalanan ng ito? Okay. Verse 7. Ito po yung maganda. Verse 7. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Verse 8. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. At ang Panginoon po yan. Verse 9. Inulit. Verse 7. Lift your heads, O ye gates, even lift up them everlasting doors, and the King of glory shall come. Lagi kong binabanggit, pagka inulit po sa Bible, napaka-halaga. Last verse 10, Who is the King of glory? Sinagot po niya, The Lord of hosts, He is the King of glory, Selah. Tayo po ay mag-uusap ngayong gabi, the great and sovereign God. Ito po ang magandang tanong. May right ba tayo? May karapatan ba tayo mag-question? Lord, faithful ako. Lord, wala akong absent sa church. Lord, ginagawa ko lahat. Nagtuturo ako sa labas. Nagtuturo ako sa mga Bible study, sa mga bahay-bahay. May karapatan po ba tayo? Do we have a right? Okay, tayo po ay manalangin. Nagilang niyo salamat po sa gabi ito na pinakita po kaagad ni David sa verse 1 pa lang ang authority ng Diyos mula sa creation, mula sa pagbibigay ng anuman mayroon kami, Panginoon, magmula sa aming tuktok ng aming ulo hanggang sa ilalim ng aming talampakan. Lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay nagmula sa iyo
lahat ay pag-aari mo. At salamat na lamang, Panginoon, nang dahil po sa kamatayan ni Kristo, nagkaroon po kami at naikabit kami sa pangalan ni Christ, naging kami mga Christian, at naging kaming Christ in us, kung bakit kami nakakatawag sa iyo ng Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at kahabagang ito. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa mga tao na nakapagpapatuloy, na ang endurance nila, nakapagpapatuloy sila sa lahat ng pinagdadaan ng problema, ay galing din po, Panginoon, sa iyo, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng endurance sa totoong mga anak mo. Salamat po sa gabi ito. Kayo po, Banal na Espiritu, manguna, kayo po magturo. Hari na po ay hindi makita ang aming mga kaisipan dito, ang aming mga scheme, ang aming mga plano, kundi ang iyong salita ang magbigay ng kaliwanagan sa aming puso't isipan. Kayo po ang may taas, may pangaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you very much po. At nabanggit ko na doon sa ibang mga nung kami nag-uusap na sana ay dahil paparating na po naman ang ating anniversary, magkaroon kami ng kahit isang oras pang Sabado o umaga o gabi na prayer and fasting para mas maganda yun sa tingin ko, para ang ating anniversary maging smooth. Okay? So, pag-uusapan namin sa susunod kung aalisin namin yung sa gabi, gabi naming umaga. Okay? So, kung sino lang ang darating, iyon ang mga prayer warrior ng Panginoon. So, dito po ngayong gabi, ay balik natin ang ating tema. At ang pinakasentro talaga nito, pwede natin siguro sabihin na may ano ba tayo? Pwede ba tayong magmaktol bilang mga anak ng Diyos? Wala rin tayong karapatan yan. Pwede ba tayong, o mayroon ba tayong karapatan na, Lord, bakit ganun ang nangyayari sa buhay ko? Wala rin eh. Kasi ano bang mangyayari sa atin? Ang sabi ng Thessalonians, in everything give thanks, for this is the will of God. Kasi sa kanyang own pleasure yun eh. Eh ngayon nag-aaway yung mga sovereign gracer at sa mga Armenians, kung ano-ano mga, ay on pleasure ng Diyos yun. Ano bang magagawa nila doon? Kung anong gusto ng Diyos, yung gusto niya. Bakit Diyos ba sila? So minsan, di sila nakakaisip ng ganito sapagkat parang lumalabas na ang sovereignty ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaya nilang i-manipulate. Parang si Eva na manipulate ng kaaway. Ano? So dito po ay nakalagay sa ibang mga Bibles, okay? Ay doon pa lang sa heading ng chapter 24, divine ownership. Okay? And then ito yung mga kinakausap dito o sinusulat ni David ay citizens of the spiritual kingdom, okay? Or the King of Glory. Ang nakapokus talaga dito ay walang iba kundi ang Panginoon na nag-create, naglagay ng tao, nag-isip siya na ang kanyang kagustuhan na ang tao ay ilagay doon, pero ang tao ay nagsarili at naggawa ng kanyang sariling kasalanan. Okay? So, at least dito po ay ang sulat ni David, na ang title nga po dito ay ang iba nag-iisip, maraming mga dalubhasa, pinag-isipan ito, na ito daw ay sinulat ni David nung yung Ark of the Covenant ay papasok na sa Jerusalem nung siya po ay hari na. Napakahalaga kasi nung Ark of the Covenant kasi nandoon yung ng Panginoon, sinisimbolo nandoon ang kanyang presence, kaya yun ay sinulat daw ito. Pero mas maganda yung sinabi ni Spurgeon nung sinabi niya ito. Sabi niya, nag-isip ang writer na si David dito ay the eyes of the psalmist, sabi ni Spurgeon, look, yung mata ng writer tumingin, sabi niya ni Spurgeon. However, beyond the typical na going up or ang pagpasok ng ark na ito na sinabi ni David na siya ay nagpupuri, nagpasalamat sa kapangyarihan ng Diyos, ay to the sublime, the ascension of the King of Glory. Kumbaga pinapakita dito yung kapangyarihan ng Diyos nung si Kristo po ay pumunta sa lupa, umakyat siya sa langit. Yun po ang tinutukoy dito ng isa sa mga mapapansin nating sulat ni David. Ano po? So tatlong bagay titingnan natin. Yung isa wala dito ang word for word, pero siningit ko na lamang sa pang number 2. Number 1, ay kung napansin po natin sa verse 1 pa lang nakalagay doon, this reminds us, that we are just stewards and not owner. Sabi ng verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat ng nandoon, sangkap doon, the world, ang buong mundo, and they that dwell therein. Sabi sa Tagalog, wala pala. Okay. Nilagay na ng buuan. Okay. So,
Ito po yung ipinapakita dito, yung pag-akyat ng Diyos na makapangyarihan sa kanyang glory. Na po. At itong glory na ito na tinutukoy mga kapatid, aabutin natin ito pag dumating na ang Panginoon, na yung kanyang sikay na glory makikita natin, na pag tawag niya sa atin sa taas, magkakaroon po tayo ng pagbabago sa isang kisap mata. Yung ating katawan ay parang magkakaroon po ng pagbabago na hindi na siya masisira. Itong nabubulok na ito, na mula bata tayo uminom ng gatas, kumain ng mga malambot na pagkain, at naging laman yan ay iiwan sa lupa. Okay? Yun lamang pong mga espiritual na babaguhin ng Panginoon na tinatawag niyang babaguhin tayo pagdating ng kanyang glory, ay yun po ang makita natin doon. So, yun po ang verse 1. Pangalawa, ito yung aking dinagdag. Na doon sa mga binanggit ng Panginoon magmula doon sa verse ng writer, magmula doon sa verse 1 hanggang verse 6. Kung ano po isa natin yan kanina, ano po, ay ang pinatutukoyan yun yung generation. Sino pa ang generation na to? Sabi ng verse 6, this is the generation of them that seek Him. Kung binanggit ko rin sa inyo kanina, sabi ng Romans chapter 3, walang mabuti, walang matuwid, walang, kahit isang naghanap sa Diyos, walang nag-iisip ng mabuti, lahat ay nagkasala. So sino ang maghahanap sa Diyos? Ang tinutukoy dito ng writer, kapag kayo ay Kristiyano na, kapag kayo nakakilala na sa Panginoon na tayo makasalanan, at dahil sa kasalanan natin, talagang doon tayo dapat sa impyerno, kaya nga lang dahil sa habag at biyaya ng Diyos, tayo kinahabagan ng grace, ng biyaya na tayo nilinis, magmula doon sa karumihang ito, tayo ay tayo mga uod, tayo lupa sa harapan ng Diyos, nahabag siya sa atin, nilinis tayo, at inari tayong ganap by justification, pinatawad, at nilinis tayo ng kanyang bahal na dugo na nabuhos sa krus, at dito po ay pagkatapos na tayo na-regenerate, tayo po ay nag-repent, nagbago ng buhay, ay tayo ay maghahanap na sa Diyos sapagkat yun ang nais niya ayon sa kanyang salita. Okay, so dito ay ang pangalawa, wala doon sa verse, pero parang nandun ang tono, idilagay ko rito, okay, ang sinasabi dito ng writer na si David, okay, it makes us victor and not a victim. Bakit po? Kapag ka ang Diyos ang iyong Panginoon, sabi ng Romans, if God be for us, who can be against us? Nagkakaroon tayo ng pagiging talunan kapag ka hindi ang ating pananampalataya nakapokus sa Diyos. Katulad ng isang araw na si Pedro si Peter ay nakatuon sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, pwede bang lumakad sa bawah ng tubig? Sabi ng Panginoon, okay naman dahil mahal kita, sige, lumakad ka. Parang tayo ay nanyayin ng Panginoon na dahil tayo ay mga matapas sa Kanya, sige, lumakad tayo sa buhay na ito. Sa Bible po, ang tinutukoy na tubig, maraming tubig, ay ang mga tao. Okay? Thank you. So, yung tinutukoy ng mga tao, sige, lumakad ka sa ibabaw, napakaraming tubig na yan. At habang tayo lumalakad, si Pedro po ay nangyari sa kanya na siya ang pinaka-spokesperson ng first na mga Christian at disciple ng Panginoon, katulad natin mga Christian, habang siya po ay nakapokus doon, walang nangyayari sa kanyang paglubog. Pero nung siya ay bumaling sa mundo, bumaling sa ingay, bumaling sa kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan na wala doon sa Panginoon, siya po ay lumubog. So yun po ang tinutukoy dito, these writings ni David, it make us victor at hindi dapat victim. Maraming nawawala sa pagiging Kristiyano, nagbabackslide, lumalayo sa tahanan ng Diyos at doon sa labas, nagiging prodigal, walang kinakain kundi yung pagkain ng baboy at ang akala nila, kaya nila eh. Sabi niya, kung mawala man itong pagkain ng baboy, apply ulit ako sa pagpapakain ng baboy. Hanggang kailan ka doon kung hindi ka magdi-decide na bumalik? Nagmamalaki pa siya eh. So, dito po ay ang pangatlo ay from verse dito sa verse 8 pababa hanggang 10, it causes us to praise and not to complain. Bakit po? Sabi niya baga doon, lift up your eyes, lift up your hands. Redemption draweth nigh. Ang dami nun sa Bible eh. Okay? Minsan, para bang nakatiuna tayo ang ating pansin sa lupa. Yung magpapamilya ka, ang gusto mo pag nagkapamilya ka, yung maayos, yung family mo, yung mayroon ka sasakyan, mayroon ka sariling lote, mayroon ka sariling lupa na malawak, may sariling kang negosyo. Hindi na ba tayo pupunta na sa ating destinasyon? Parang naalala niyo, sino po napanood ng Pilgrim's Progress? Nagkakabulol-bulo lang ako.
Pilgrim's Progress. Sino napanood na? Kahit yung Tagalog. Maganda yun na ulit-ulitin natin. Bakit po? Si Faithful, si Christian, sa kanyang pangatlong kasama, sino yun? Naalala niyo pa ba? Nung si Faithful nahiwalay saglit, sabi ni Christian sa Panginoon, Panginoon, pwede ba akong manood dyan sa Chubibo, saglit lang? Babalik naman ako kagad, Panginoon, dyan ka lang ha. Pagpunta niya doon sa entertainment ng mundo, akala niya, 1 minuto lang. Dahil sa na-enjoy niya, yung mundo, na-enjoy niya yung entertainment ng mundo, yung trabaho, magandang kaopisina, magandang pasweldo, magandang kung ano-ano sa buhay na ito, aba, natagalan siyang bumalik. Ang Panginoon nandun lang sa kanya niwanan at hindi niya na ito napapansin. Dumaan na yung 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 5 taon, ayun na ang nangyari. Na kung babalikan niya lang ang Panginoon, doon sa iniwanan niya na doon pa rin. Kasi ginamit ko na yun sa mga kapatid natin. May mga boys tayong palisaw-lisaw. Binanggit ko na sa kanila pero parang hindi pa nila naunawaan yun. Sabi ko sa kanila, kung saan nyo iniwan ang Panginoon, nandoon lang yun. Balikan nyo sila. At magkakaroon kayo ng mas magandang buhay sapagkat nandoon ang Panginoon kasama mo. Kisa yung mag-isa ka na sasalungat, mayroon doon nahulugan siya, nahulog sa kumunoy, hindi siya makaahon. Kasi ang kumunoy, hinihila ka pababa. Walang kumunoy na magtutulak sa pataas. Yan ang kumunoy ng mundo. Okay? So dito po ay, ang sabi ng verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Okay? So dito po ay may sinulat si Paul dito sa 1 Corinthians 10:26. Pakilabas po yung 1 Corinthians 10 verse 26 hanggang 28 yan. Tingnan natin. 1 Corinthians 10:26. Sabi niya, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Verse 28. Okay? Parehas lang ang binanggit niya, di ba? 28. Yan. Subalit kung inyo'y mga magsasabi, ito'y inaalay bilang handog. At huwag ninyong kakainin alang-alang sa tao nagsabi at dahilan sa budhi. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Okay? Ang lahat na mayroon nandiyan ay ang Panginoon po ang dapat bigyan natin ng honor, anuman ang priority mo sa buhay. Tapos minsan madalas tayo magbanggit na Matthew 6:33, seek first the kingdom. Naalala ko tuloy yung mga high school dito noon na tinuturo yan ni Sister Ruth sa choir nila noon. Ang ganda ng rendition noon. Seek first the kingdom. Pero minsan pag nakikita ko sila nandoon na ngayon, yung isa may asawa na, may anak ng 2. Ang natanong namin nung nagpunta kami doon. Sabi ko, asan na kaya yung kinakanta nila na seek first the kingdom? Sila ay nandoon na sa kingdom ni Satanas. At doon na sila ay nagpapasasa ng kanilang gusto sa buhay. Okay? Kaya dito po ay, pangalawa, ang mundo, okay, nagsasabi marami sila, di ba? Kahit ako binabanggit ko yan kasi sabi naman po talaga ng New Testament na ang mundong ito ay ang hari ay si Satanas, tama? Minsan may katuwiran yun kasi minsan hawak niya ang 4 na lakas ng hangin, di ba? Kasi siya may niyan, may hawak. Pero kung atin pong titingnan ito, okay, hindi sa lahat ng panahon ay siya ay masusunod sa kung ano gusto niya. Kaya nga po ang prayer meeting ay napakahalaga. Sapagkat kahit siya ang hari ng hangin o ng mga nandyan sa palibot na ito, kapag ka ang Kristiyanong mataimtim at sama-samang nagpipray, naalala niyo po ang Acts chapter 2, halos nayanig yung lugar dahil sa init ng kanilang panalangin. Si David Brainerd na isang missionary ay pagpunta niya doon sa kanyang pinupuntahan na mission area ay napakakapal ng yelo. At nung nakita niya yung lugar na sabi na dito tayo mag-pray para sa ating lot, para magiging lalagyan natin ng building. At nung mag-pray sila doon, nagluhod sila doon sa yelo. Pagkatapos nilang mag-pray, nakita ng mga kasama niya yung tapat ni David Brainerd. Halos nalusaw yung yelo sa init ng kanyang panalangin. Minsan naisipin mo, posible. Pero dahil po may frequency tayo, at yelo yon, dahil sa init siguro ng kanyang taimtim na pagmarubdob na panalangin, dahil yung frequency ng kanyang katawan ay nahawa yung lamig at natunaw ito at naging halos ay natubig. Okay, so ang prayer po ay napakahalaga. Kaya dito po ay isang bagay sa atin na pinapakita ng verse 1 hanggang verse 6. Ang napakalito. Verse 2 po, tingnan po natin. Sabi ng verse 2, okay, for he hath founded it upon the seas. Alam naman natin na ang talaga ng creation, ang 3, Father, Son, Holy Spirit.
na kung hindi at wala si Kristo, walang na-create sa bawat isa. Minsan may mga taong hindi ito naiintindihan. Kanina nagbanggit ako, tingnan niyo kako, may mga nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi naniniwalang si Kristo ay tagapagligtas. Ang sabi nila, tagapagligtas na yung Ama. Paano siya maliligtas ng Ama? Dapat nakalagay siya dyan, Trisisin, sapagkat ngayon na lang ang pag-ibig ni Kristo na ipinadala niya ang Diyos Ama. Di ba? Nagulat na sila. Nagano yung mga mata nila. Di ba? Pag-isipan niyo kako, may mga taong ang lalaki pa naman ang grupo nila, pero hindi naniniwala si Kristo ay tagapagligtas at tao lamang. Paano sila maliligtas? So, yung po minsan nababanggit ko yun doon para malinawan nila. Okay, so dito po ay sabi ng verse 2, for He has founded it upon the sea and established it upon the waters. Biruin niyo po yun, diba? Doon siya gumawa ng kanyang creation. Sabi ni David dito, that they may have seem to be to understand the engineering na ginawa ng creation ng Diyos. Hindi po kaya ito ng mga engineer na sabi dito ay, ano sa Tagalog yan? Tingnan natin verse 2, Tagalog. Pakilabas na ang verse ng Tagalog. Sabi ng 2, sa text natin, verse 2, yan. Sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Sa bagay ngayon po, may mga, mga dalubhasa na, yung ilalim ng tubig, gumagawa sila doon ng tunnel. Kaya na nila magsimento, nabubutas na sila, may pang-drill sila. Pero ito ang tinutukoy dito, walang sino man na sa pinakailalim ng dagat ay gumawa ng foundation katulad ng Diyos. Okay? Kaya nga naalala ko tuloy yung Titanic na ang pinaka-word nila doon, unsinkable. Pag once ang tao nagmayabang na doon sa kanyang creation, may nagawa siya na sabi niya, hindi ito masisira, doon ang Diyos nagpapadala ng isang pangyayari. Po. So dito ay, sabi doon, ang word na upon, doon sa word na yung upon sa wikang English, ay ang ibig sabihin is above. Siya ang pinaka nasa ibabaw ng kapangyarihan nito. Po. Kasi upon ang nakalagay dyan sa word. Po. At doon po natin mapapagpasin niya sa chapter 8 verse 1 ng Psalms. Ano po ang sinasabi doon? Balikan lang natin konti ang verse 1 ng chapter 8. Yun ang sinasabi niyang upon o foundation. 8:1. O Lord our God, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Okay. Sila tinutuklas pa lang ang Mars. Napasok na daw ang buwan. Tinitelescope ang Jupiter. Pero ang Panginoon nandoon na sa pinakataas ito, wala pang nakakarating doon. Nagsalita si Paul, sabi niya, hindi ko malaman kung sa Espiritu, ako'y nakarating doon, yung sa kanyang mga vision na yun Kaya doon po siya, sabi niya, hindi ko alam kung out of this body or sa kanyang Espiritu, nakita niya ang luklukan ng Diyos doon sa trono, sa pinakamataas. So hindi pa naabot ng tao yan. Kaya dito po sa verse 2, pinapakita dito na ang Diyos ang makapangyarihan sapagkat doon siya ang gawa nito, upon, sa word na upon. Pangalawa, okay, tayo po ay redeemed. May binanggit sa dyan sa verse 3. Look at verse 3. Okay. Who shall ascend into the hill of the Lord? Ito na yung magandang tanong. Isa-isa na po natin to. Sino ang makakakyat doon sa kapangyarihan ng bundok ng Panginoon? Okay. Yan kalagad ang una niyang tanong sa verse 3. Pangalawa, who shall stand in His holy place? Naalala natin si Moses. Nung nakarating siya doon, sabi niya, Moses, tanggalin mo yung chinilas mo. Hindi ka dapat maglalagay dito sapagkat ito ay banal na lugar. Okay. Ano ang maano natin doon sa pagpasok ni Moses? Mga kapatid, kung hindi lang si Moses, tao ng Diyos bilang leader niya, sigurado puksa yun Naisip niyo rin ba yun? Diba? Diba kaya sa tumakas? Dahil pinatay niya yung umaapi sa kanyang kapwa. Diba? Nung nakarating siya doon, sinabihan kaagad siya nung nag-aapoy niya, narinig niya ang boses. Moses, huwag mong aangkinin anong mayroon ka. Huwag mong aangkinin. Tanggalin mo yan. Nakasandalya siya noon Pinapakita doon ang kapangyarihan ng Diyos na kung ano man iniisip mo, akin tong perang to, walang makakaano nito, ako lang. Sabi ng Panginoon, lumagar kayo sa tamang lugar. Ano mang mayroon ka, pag-aari ng Diyos. Pinatatanggal kay Moses yun. Kayo mga, mga nakapagpundar na magagandang kumpanya.
Ha, amin to. Sa lahi lang namin makakahawak. Sabi ng Panginoon, lumagar kayo sa lugar. Lahat ng mayroon kayo ay galing sa Diyos. Okay, so dito po ay, sabi niya sa verse 3, sino ang makakaakyat? Who may ascend? Diba? Sabi niya sa verse 3. Okay? Who may ascend into the hill of the Lord? Sino makakaakyat doon? Makasalanan ay lalo na. Ito po mga kapatid, tanungin ko kayo sa katotohanan, unfaithful, makakaakyat ba sa langit? Medyo nagulat kayo, no? Okay. Unfaithful, eh. Diba? Ang kontra ng unfaithful is faithful. Diba? Bakit siya naging unfaithful? Bakit? Dati faithful siya. John 10 nagsasabi, ang sino mang mananampalataya ni Kristo, hawak ni Kristo sa kanyang kamay at hawak si Kristo ng kanyang Ama. No one can pluck them out my Father's hand. Pero naging unfaithful siya, kapatid. Di ba? Naging unfaithful siya. Ano mangyayari? Ano ang mawawala sa kanya? Kaligtasan o ang kanyang reward? Ano ang mawawala? Lagi natatandaan, pagdating sa Bema Judgment, ang issue doon ay hindi kaligtasan. Ang issue, pagkatapos ng rapture, diretso ng Bema Judgment, kung ano ang ginawa mo after na ikaw ay naging tagasunod ni Kristo. That's the issue. Hindi po kaligtasan na mawawala doon. Anong ginawa mo? Patapos mong nakita ang utos ng Diyos, kasi busy ako, Panginoon, may pinaalagaan akong bata, may naalagaan ako, may sakit. Is that a reason? Kaya hindi po piling rasonan ng Diyos sapagkat nandoon po ang nilagay ng Panginoon. To be faithful, ang sabi. A steward ay dapat matagpo ang, ano daw? Ano ulit? Faithful. Eh bakit, Pastor, dumarating? Tayo lahat ay steward. Ako steward din. Yung binagit ko rin kanina sa Bible study. Ang mga steward ay dapat, ano? Sabi, dapat po ay maayos at matino. Opo, dapat ganun ang steward. At dapat matagpuan siyang tapat o faithful. Kaya dito ay, sabi niyang verse 3, sino ang makakaakyat doon sa banal na lugar ng Panginoon? Who may ascend to the hill of the Lord and who may stand in His soul. Kapatid, makasalanan, sabi lang, makakarating kami doon. Hindi kayo makakasilip kahit kunti ng langit. Bakit? Doon pa lang sa judgment ng Panginoon, sa kanyang trono, hindi na kayo makakapasok. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ihulog yan doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi na nila makikita yun. Yun lang makakarating doon yung mga hinirang na Kristyano ng Panginoon. Siya nagpili noon, kagustuhan niya yun. Kahit ba yan ay killer, o si Pablo, killer eh. Bakit hinirang ng Diyos? Ay kalooban ng Diyos yun, yan gusto niya. Hindi gusto ng tao, hindi gusto ng pastor. Ang dami kasi ngayon, minsan yung gusto ng pastor ang nasusunod. So hindi natin, hindi natin pwedeng gayahin yan. Kaya dito po ay, sabi ni David dito, nag-wonder siya. Bakit eksakto na, sino ang makakaakyat doon? Okay? Sino ang makakaharap doon, makakatayo? Okay? Sapagkat, ang mayroon lamang righteous. Mayroon lamang ano yan? Anong Tagalog ng righteous? Kabutihan ba yun? O ano pa man? Yun lamang mga righteous. Paano ka naging righteous? Lahat naman tayo sinner. Lahat naman tayo tao. Paano ka naging righteous? Because of the doctrine of justification. Inalis ito dahil si Kristo ang naging kapalit. Doon sa krus na ikaw dapat doon ay naipalit ikaw at siya ang namatay para ikaw ay ma-justified at mawawalang sala. So yan po ang taong makakarating doon, sabi ng verse 3, na sabi niya, sino ang makakaakyat doon? Sino ang makakatayo doon? Ay Diyos yun eh. Yun nga lang kanyang tingin, laser na kaagad, putol na kaagad yung mga ayon. Ay hindi talaga sila makakarating. Kaya mga kapatid, ito pinagmamalaki ng marami, malaki ang kanilang organisasyon, na sila ang tama dahil sila ang marami, doon sila maling-mali. The Bible says, okay, malapad ang daan patungo sa kapahamakan at yung makipot na at liku-liku pa, yun ang magpupunta at magdadala sa iyo sa katawan. Bakit?
Di pwede doon ay may mga lalakang sugal. May sugal ka rito, may kung ano-ano ka rito. Hindi ka makakadaan doon sa makipot. Liko-liko pa yon. So dito po ay pansin natin next verse 4. Sapagat ang Diyos po ang may-ari ng lahat. Verse 4. Ito yung sagot sa tanong sa verse 4. Okay, ng verse 3. Okay, he that hath clean hands. Tinanong sa verse 3, sino ang makakaakyat? Sino ang makakatayo? Sanagot pa rin niya sa kanyang panulat, sabi ng verse 4, ay yung may mga malinis na kamay, pure heart. At hindi ito, ang kalangkalo ay sila sa vanity o mga kasamaan, kundi ito ay hindi rin siya nagsumpa o nag-cleave doon sa mga karumal-dumal. Halimbawa, ano siya doon sa pagsasamba sa Diyos-Diyosan. Isa po yan sa mga kinakainisan ng Diyos. Kaya dito, okay, ay ang sagot doon sa verse 3, sinagot po sa verse 4, the moral character of the one na tinatanggap ng Diyos, yung may talagang kalinisan ng kamay at puso, ay yung clear ang kanyang kamay. Saan? O tayo po, lahat tayo ay may mga nanagutan dito. Sabi po ng Ezekiel, mamatay ang makasalanan, pero ang kanyang dugo maninigit sa ating mga kamay. Naniniwala kayo doon? Hindi. Nagagamit natin yung Old Testament. Yung Pastor, Old Testament yun. Di ba? Pero sino ang mananagot sa iyong kamag-anak, sa iyong pinsan, na napahamak sa impyerno dahil ang iyong kamay ay malinis? Nasa kamay natin ang katotohanan, pero kibit balikat nagbingi-bingihan. Kasi unang ginagamit nila, nahihiya kami, sino? Tapos sasabihin mo sa Acts 1:8, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power. Pati hindi mo kailangan takutin ng tao sapagkat mismo ang gospel is the power of God unto salvation. Iparinig mo sa kanya ang truth. Kaya sabi naman, tama naman si Preacher David na minsan, nagsusulwiling tayo, parang pinapakita, nung naligtas ako ganito, hindi ang experience ang magliligtas sa kanila, ang Word of God. Sabi ng Romans, paano sila makakarinig kung walang magpapa-utos? Di ba? Tayo yun eh. So dito ay, sabi doon, yung may malinis sa kamay. Pangalawa, pure heart. Sure ba tayo na hindi tayo mananagot doon sa ating nakausap kahapon, kanina, na hindi natin na-share ang gospel? Business, yes. Sa pagkakataon na nag-drive ako sa aking amo nung araw, tinanong ako, ang presidente doon si Madam Gloria, sabi niya ganyan, wala bang kaibigan na ano sa'yo na mag-abroad ka? Sabi ko, marami sir. Kaya lang, ang Panginoon gusto niya dito muna ako. Nagulat siya eh. Sapagkat siya rin mag-aalis sa akin dito. Totoo naman eh. Pag alis ko doon sa kumpanya, dito na ako pumunta. Yun ang kalooban ng Diyos, tama? Hindi ko pinaglalaki sapagkat yun ang nakita kong guidance ng Panginoon na kapag mayroon pinapagawa sa iyo, gawin mo, na siya pinapaliwanag mo eh. Okay? Kasi sabi ko doon sa kanya, alam niyo po ba na mananagutin kayo sa mga taong inyong hawak sa Diyos? Yun ang kanyang natutunan. Kaya, siguro, sa tingin ko, dahil binigay sa akin ng wisdom ng Panginoon, ang kamay ko, malinis na doon eh. Ang aking heart, malinis na doon. Bakit? Nabanggit ko na sa kanya na mananagot siya sa kanyang posisyon doon sa harapan ng Panginoon. Kaya napatingala siya eh. Di ba? So yun po ang tinatukoy dito, pure hands, clean hands and pure hearts. Malinis na ba ang kamay natin sa kanila? Pure na ba? Naalala ko si Pilato, di ba? Si Pilato noon, naalala natin, di ba? Ay naghugas ng kamay, hindi pa rin ligis ang kanyang kamay niya. Nagpakitang giles lang siya, hugas kamay siya. Sabi niya, hindi ako may sala ha. Gusto niyo palabasin si Barabas at ipako si Kristo. Hugas siya ng kamay, hindi po siya nang ligtas. At hindi talaga siya ligtas doon. Nagpakitang tao lang siya. Okay? At mayroon kasing si Pilato ng pride eh, na akala niya kaya niyang yung tao imanipula sa kanyang action. Parang yun eh, parang by works, okay? So, clean hands. Ang kamay po konektado ito sa puso eh. Kasi nararamdaman mo ginagawa mo eh. Malapit yan dyan.
At dito po ay, sabi ng pangalawa, ang hindi na ibibigay nating buong puso sa Panginoon, okay, ay tinatanggap ng Diyos ang mga pure in heart. Pero yung hindi, sa tingin ko, may problema sila doon eh. Bakit? Alam ng Diyos kung sino ang totoo ang puso at saka hindi. Sabi ba ganyan sa isang Old Testament, the Lord looks on the heart. Sa heart siya nakatingin. Kaya kahit anong gawin itong kana at wala sa puso, oo nga, nagbibigay ka nga. Sayang, sana pala di ko na binigay. Diba? Nakikita ng Diyos yun eh. With a pure heart and clean hands. Oo nga, lahat ginawa mo para makita ni Pastor, para di ako sasabihin na ganito. Hindi po dapat kayo sa akin nahiya, dapat sa Diyos. Okay? So, God accepted this who, okay, reject the idolatry na kahit anong gawin. Okay? Alam ko tuloy minsan, dahil sobrang liberated natin, minsan may inatang doon sa ano eh. Alam mo yung mga Chinese, di ba? Pag nagbilibing yan, may mga pagkain yan. Ay dahil pagkuha namin sa kotse, may naiwan. Pero yun ay hinandam doon eh. Di ba? Nagdahilan pa ako eh. Siguro malinis naman yan kasi di naman natin dinila doon. Nagkainan kami doon sa office. So, isang po isang paraan na hindi na natin tinitingnan kung yan ba'y inuper sa kaaway ng Diyos. Aba, sumasama tayo. Yan po ay sinasabi na nire-reject natin dapat yung idolatry, pero ikaw mismo kasama ka sa sa idolatry na yon. Lagay natin sa local, di ba? Sa mga piyesta. Minsan Christian ka na, naaalo ka pa rin doon. Lika, makipista tayo. Di ba? So yan po ay harap-harapang nire-reject dapat natin ang tungkol sa idolatry. Kaya lang, dahil lang sabi ng iba, hindi naman siguro masama yun. Basta hindi ka nakaka-front. Ganun pa rin ang prinsipyo doon. Ano po? So, ang ano dito mga kapatid, may binanggit pa po dyan yung lift up his soul. Okay, tingnan natin yung verse na yon. Sa 4 po ba yun? Okay. Tama. Verse 4 pa rin. Lift up his soul in vanity, not shorn deceitfully. Okay. So, yan po yung ano dito, ano. Ay, sabi ng next chapter sa 25 verse 1, ito po ang sagot niya. Okay. 25 verse 1, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Hindi po kung saan. Doon lamang sa Panginoon po ito itinutukoy. Okay? Ibig sabihin, eliminated by verse 1 ng 25, sabi niya, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Sa iyo lamang. May kanta ito, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Inuulit-ulit lang yun. Ano po? So dito ay nakaparal ito sa word na trust. Sa iyo lamang ang Panginoon nagtitiwala. Kasi yung puso minsan deceitful, di ba? Sabi niya doon sa verse 4, he that hath clean hands. Sige, clean hands. Pero yung puso mo, deceitful. Kaya sabi ng verse 1 ng chapter 25, unto thee, O Lord. Sa iyo lamang ako nagtitiwala. Ang parallel po ng ano dito, ng lift up my soul or trust, ano po, ay ito po ay dapat na ang Diyos lamang ang makakatanggap ng ganitong pagtitiwala sa atin, ano po. Sapagkat minsan ay nadadaya tayo ng ating mga puso. Lalo na po yung ibang mga mga manipis. Ngayon okay yung kanyang spiritual, maya biglang nagbabago. Nagbabago ang karakter. Minsan po dahil sa puso yun nagbabago kaagad. Baka pwede na kanyang katawan ay nagbago, kaya nagkaganon, ano po. So, ito po yung estado ng ating puso, ano po, na sabi ng Matthew 12:34, nadadaya ito. Matthew 12:34, tingnan po natin. Itong mga pangako na nagbabago-bago, hindi ito welcome sa Panginoon Okay? Kaya sabi siya dyan sa verse 4, he that hath unclean hands and pure heart. Tapos pagdating ng mga bagay nito, 12:34 ng Matthew, kayong lahi ng mga ulo, kung paano kayo magpagsasalita ng mabuting bagay, gayon kayo ay masasama sapagkat sa kasaganaan ng puso. Di ba? Habang tuwang-tuwa yung puso mo, nakapagbibitaw ka. Minsan doon lumalabas yung
pangakong napapako. Dahil suporto siya, sige, ako na bahala sa ano mo. Yung mga, naalala ko tuloy nung kami sabay-sabay na gustong isend sa mission. Sige, kami na bahala, nasa likod nyo kami. At talagang hanggang ngayon, nasa likod talaga sila. Kasi nasa front na tayo Di ba? Yan po ang sinasabi ng verse 4. Kaya napakalalim nito at di man natin ito maubos ngayon, ay ikakat ko muna dito. So nakadalawa na po tayo. First, sabi ng verse 1 sa ating chapter 24, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell in. Number 1, dapat mapalalahanan tayo. It reminds us that we are just steward and not owner. May mga tao pag yumaman na, siya na ang may-ari. Akin ang kayamanan ito, akin ang building na yan, akin ang bilyan na yan, akin ang lupain na yan dyan. Babakuran natin. Hindi nila alam, anumang mayroon tayo mula sa tuktok na ating ulang sa paa, bigay at pahiram ng Diyos. Kaya doon sa verse 4, tinagay doon, ano ba ang isinisigaw ng puso natin? Lord, sana magtagal ka pa sa pagbabalik mo. Gusto ko pang ma-enjoy ang aking pagiging boss. Gusto ko pang ma-enjoy ang yaman na dumarating sa akin. Sabi ng isang hal, ano kayong gagawin ko rito? Ang dami kong ani ngayong taon. Gigibain ko. At pagkatapos, sabi ng Panginoon, hoy hangal, mamayang gabi, kukunin ko ang pinahiram ko sa iyong buhay. Mapapakanino ang lahat ng ito. Siguro dyan lang muna tayo mga kapatid sapagkat ay pukusan natin ang prayer natin. Isang bagay kanina na i-post ko na si Dr. Ed Moreno ay tuwang-tuwa sa prayer ninyo. Salamat daw po. Yung misis niya na operahan na at nagpapalakas sa bahay. So mayroon pa siyang isang prayer yung kanyang kapatid. So, may natutunan po ba kayo ngayong gabi dyan sa ating chapter 24? Okay? At ang sunod dito, ang number 2 naman ito, alam na niya man ito Okay? Yung verse 5 kasi dito, the promise of blessing. Kapag ka tayo pinagpapala, mga kapatid, walang anak ang Diyos na hindi niya pinagpapala. Pastor, mayroong pinagdadaan na sobrang bigat. Pero tandaan nyo, bakit siya pinagdadaan doon? Alam niyo kung bakit? Napagkatiwalaan ka sa maliit, padadaanin kita sa mas mabigat na testing para mahawakan mo itong mas marami. Nakukuha niyo, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng Panginoon dyan? Kaya dyan po sa verse 5, the promise of blessing to the righteous men and women. Tayo po magsita yung lahat. At hari nawa ay nakatulong sa atin ang verse na ito. Nagyan Diyos, salamat po sa gabi ito na ikaw ang may-ari ng anumang mayroon kami. Unang-unang kaligtasan, Panginoon. Hindi kami kakayahang tumayo doon sa iyong hulihin. Walang sino man sa amin may karapatang makaabot doon, makatayo doon, at nandoon at kami po ay harap sa iyo, maliban na ikaw pa rin nagbigay ng kaligtasan, kahabagan. Salamat o Diyos sa mga biyaya, kaligtasan, kapatawaran. Salamat po sa lahat ng blessing na ito. Di ba namin natapos ang chapter 24, Panginoon? Kami nagpapasalamat, nagdadakila, na anumang mayroon kami ngayon, talino, anumang aming possession ngayon, galing po lahat sa iyo, Panginoon. Pahiram niyo upang kami matuto na humawak sa maliit hanggang sa malaking bagay, mahawakan namin. Dahil yan po ang nais niyo, sapagkat kayo po ang naluluhati sa aming buhay, hindi po kami. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa mga answered prayer, sa mga blessing na paparating ang dumating, sa pangalan ni Jesus. Amen.